Yo, what's up mga katakam? Katatapos ng ating VFT. Sayang yung pagkakataon kaya kinuha ko na rin itong pagkakataon na ito para makapag-vlog tayo dito. So ayan, sa mga naghahanap ng gansa, ito. Meron si tatay kasi dito na mga bagong pisang gansa. So ayan, meron siyang kabibili na barako. Kasi ang inahin niya ay 4. So nag-iisa yung lalaki kaya nagdagdag siya. Ayan, nakasako pa. Hindi pa nakakaalis sa sako. So tara, baka kursunada nyo, pwede tayong magpa-reserve ng gansa. Meron ako nakitang mga bagong pisa at merong mga months old na rito. So tara, silipin natin. Samahan nyo ako. So ito nga mga katakam. Ayan. Bali, ang malalaki ni tatay Jose, 1, 2, 3, 4, 4. Ito lang alam ko meron pang namimisa eh. So ito meron siyang bagong bili na barako. Pakawalan na natin. Meron ng bukas na itlog, ibig sabihin merong napisa. Ayan siguro yung pagkamalit na yun. Teka, alisin lang natin itong para makalabas. Masyadong mahigpit yung pagkakabuhol. Okay. Pinahirapan tayo nito ah. Oh, sandali lang. Sandali lang. Ayan, ipit ko na lang. Para matanggal natin. Ito para magpakawala natin. Oh, ayan, malaya ka na. Ayun. Sumama na isang puti ang bagong bili ng tatay Jose. So bali 1, 2, 3, 2, 4, 5. 5 yung malalaki. 2 lalaki, 3 babae. Alam ko meron pa siya dito natin, baka may nagpipisa. Tara. Ito kinuha ko kanina yung bagong pisa. Ayan o. Kawawa. Medyo nilalamig pa siya. Ako, napila yata taktak. So ayan. Pinilalakas ko muna para bago natin ibalik doon sa inahin niya. Baka mamaya madapurak. Nagpapaanik sila pagka may tao. Baka mamaya madapurak. Hanapin ko yung iba. Alam ko 5 yung inahin o 4. Baka may namimisa dito. Check, wala. Bumagsak na pala itong kulungan niya ng kambing. Ay, hala na ata ah. Ayan, napunta. Alam ko 4 yung inahin eh. Buko natin ikutin pa. So sa mga magpapareserve mga katakam, pwede natin ipareserve yung gansa para kayo ay makabili. Ang kagandahan sa gansa, napaka-loyal nila sa kanilang mga asawa.
So kung sino yung asawa nila, hanggang sa mamatay sila, yun lang ang asawa nila. Titingnan ko dito sa ilalim, baka dito yung ibang namimisa. Ala ah. So ibig sabihin tatlo lang yung inahin. Hindi kaya ipinalit ni Tate Jose. Kaya meron dalawang medyo malaki na. Ayun. Parang may nalaglag na itlog ah. Hindi pa masyadong nakakasaglakad yung iba. Ito yung napisa. Wala ko nabasag. Napisa. Saka ito. Ayan. So meron pa tayo mga itlog na hindi pa napisa. Sayang naman ito kaya. Sisiw na din. Sisiw na din. Babalikan pa niya to. 2, 4, 6. Ayan, lalaki ng itlog oh. Kalahating dangkal halos ang bawat isa. So ayun yung bagong pisa. Tinanggal ko na sa shell para nasa ganun ay mahanginan at lumakas pa siya. So mga katakam, baka gusto nyo mag-alaga. Kung kayo ay may alagang kambing, ito pinakamagandang bantay. Bukod sa alaga nating aso, ito the best itong bantay sa ating farm. Kasi ang gansa parang aso yan. Pag nakakita ng tao, mag-iingay yan. Saka napaka-protective sa mga anak nila. Hindi ka basta-basta makakalapit sa kanila. Ayun, sinusubukan ng manligaw ng barako. So tatlo na lang pala, nabili na siguro yung iba. Or baka ipinalit ni Tatay Jose ng dalawang medyo malaki na yun, no? So yun. Ang pagkakaalam ko, ang babaeng gansa niya is 5 or 4. So ang natitira na lang pala 3. Baka kako ipinalit niya. So ayun, sunod-sunod. Bali 3 inahin nga. Sunod-sunod yung mga laki nung gansa. Paano kaya nangyari yun? Alam ko wala itong wala itong similya. So ibig sabihin may similya itong mga itlog na ito. So may chance pa ito na mapisa pa. Nakapagtataka. Kasi sa pagkakaalam ko mga katakam, ang gansa 1:1 lang. Kung sino yung asawa nila nung umpisa hanggang sa mamatay sila, yun lang ang asawa nila na pakikisamahan. So ang nangyari dito, isa lang yung barako, 3 ang inahin, pero napisa yung mga itlog. So ibig sabihin may similya, nakasta sila. Aba, hindi yata loyal itong barako natin ah. Ayun, hirap pang maglakad yung mga bagong pisa. So sa nakikita ko, tatlo yung bagong pisa. Pang-4 itong itinabi natin dito. Niwalay ko muna at baka madapura, kawawa naman. Ayun o, masalukuyan siya nagpapalakas. Nadapurak na inahin kanina eh. Kaya hiniwalay ko. Hindi, magpalakas ka muna dyan. Siya o. Kaya hiniwalay ko muna sa inahin at nadapurak kanina, baka mamatay. Sayang. Salukuyan siya nagpapalakas. Hintayin natin matuyo yung balahibo niya. At mamaya isasama na natin doon sa kanyang nanay. Para na sa ganun ay
mainitan siya. Yan, lumayo na muna tayo dito para lapitan niya yung kanyang mga itlog. So dito na tayo. Ang ganda ng kanilang liguan eh. Unti-unti na silang lumalapit. Ayan, sa mga gustong magpa-reserve mga katakam habang maliliit pa. Ito kasi napaka in demand ng gansa. Kaya mas maganda habang maliliit pa ipa-reserve nyo na. Ito isang tip din ito sa mga nag-aalaga ng kambing. Para may bantay tayo sa ating mga kambingan. Kahit wala tayong aso, basta merong ganitong gansa, mag-iingay at mag-iingay yan pagka nakakita ng tao. So mararamdaman nyo kaagad kapag may lumalapit na tao, ibang tao sa ating mga kambing. Yan, medyo nag-aaway pa. Ayun yung bago, yung kulay puti. Bagong bili ni Tate Jose yung puti na yan. Patatanggal natin sa sako. So bali dalawang barako saka 3 inahin. Ay, naaway. Ay mong awayin. So i-comment nyo nga dito mga katakam kung kursunada nyo mag-alaga ng gansa. Ayan, open for reservation po. Ang halaga po ng ating gansa ay 1,000 ang isa. So baka gusto niyo mag-alaga. Ayan. So hanggang dito na lang mga katakam. Para sa mga bago pa lang sa akin channel, please subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa aking mga susunod na video. Abangan nyo nga pala yung ating parapol ha. Malapit na. Thank you. Happy farming everyone.